So meron ka na ang bagong Insta360 X5 pero hindi mo malaman kung saan ba pwedeng magsimula. Well, ito ang 10 tips and tricks na baka makatulong sa'yo. Paano kung X5 lang ang action cam mo pero bukod sa 360 features, gusto mong gumawa ng mga POV shots habang nagmamotor? Yung tipong mala Ace Pro 2 na naka-single lens. Una mo kailangan gawin, maglagay ng chin mount sa helmet mo. Kung anong preferred mo at kung anong best para sa'yo, palagyan. Kasi dyan natin lalagay ang camera. Recommended ko din na gumamit ng extender para sa mas magandang angulo ng footage natin at ilagay sa single lens ang shooting mode. Kadalasan ginagawa ng iba sa ganitong setup, ginagamitan ng quick release mount at kinakabit ang X5. Sobrang convenient dahil madali mo lang din matatanggal ang camera kapag gusto mo ilipat. Pero paano ko sabihin sa'yo, mas may magandang paraan? Dahil nakatayo ang X5, may pagkakataon na naharangan ng view natin habang nagmomotor. Delikado at isa pa, hindi ganun kaganda tignan dahil pahaba ang X5. Kaya mas maganda kung gagamitan natin ng horizontal mount. Sa ganitong paraan, pwede natin iiga ang X5 para hindi nakaka-distract sa vision natin at malinis tignan. Nagtataka ka ba kung paano gawin ang ganitong klaseng kuha sa X5 mo? Yung tipong parang drone na nakasunod sa'yo. Tawagin na natin tong MotoGP shot. Para magawa to, kailangan lang natin ng clamp para ikapit sa foot pegs ng motor. Recommended ko na heavy duty clamp ng Insta360 ang gagamitin nyo dahil secured to kahit ano man ang speed nyo at hindi madaling lumuwag sa mga vibrations. Next, screw lang ang visible selfie stick at hilahin sa pinakamahabang settings ang stick. Susunod, gagamitan natin ng crab clamp para ma-secure ang stability ng camera. Importante to dahil kung walang crab clamp, mayang alog ng footage nyo or worse, baka mahulog ang action cam nyo. Meron ka ng kuha na katulad na napapanood mo sa MotoGP. Sabihin na natin gumawa kayo ng MotoGP shot, no? Pero may isang problema. Ayaw nyo ipakita ang plate number nyo, lalo na kung i-upload nyo sa social media. Well, syempre, para sa seguridad na rin natin. Madalas sa atin, biniblurred to sa post-production ng mano-mano. Ang takaw kumain ng oras nito. Pero dahil sa bagong update ng Insta360, mayroon ng feature na kung tawagin ay plate blur. Pindutin nyo lang ang video na gusto nyo ayusin at automatic, i-blur nito ang plaka nyo. Kahit gaano pa kagalaw ang video. Ang cool, no? So, gusto mo ng cinematic shot sa video mo habang umaandar sa motor. Yung tipong para bang may motion blur effect yung paligid mo. Magagawa natin yan gamit ang mga ND filters. Basically, para tong sunglass sa mga camera natin. May option kayo kung ND16 hanggang sa pinakamataas na ND128. Para gamitin ng maayos ang ND filter, kailangan natin ilagay sa manual settings ang camera. Dito, kailangan natin doblein ang shutter speed. So, kung gumagamit tayo ng 30 fps, ilagay lang natin ang shutter speed sa 1/60. Kung 60 frame per second naman ang gamit nyo, ilagay nyo lang sa 1/120 ang shutter speed. Sa ganitong setup, mapapansin nyo na para bang overexpose ang footage nyo sa daylight. Normal to, kaya naman kailangan natin gamitan ng ND filters. Well, syempre hindi naman kayo pwedeng gumamit ng ND filters lalo na kung walang araw, kaya maggagabi na. Ngayon, meron ka ng smooth motion blur sa biyahe mo. Kadalasan kapag kumukuha tayo ng video, pinipindot natin ang shutter speed. Ito ang traditional way. Pero may mga pagkakataon na hassle gawin to lalo na kung malayo sa atin ang camera o nakalagay sa selfie stick. Sa ganitong senaryo, pwede natin gamitan ng twist to shoot. I-on lang to sa settings ng camera at pwede mo na gawin. Literal na i-twist lang para mag-record at twist lang din to stop recording. Kung malayo naman sa atin ang camera, mayroong tinatawag na gesture control. Itaas lang ang kamay to start recording. Ganun din to stop recording. Peace sign naman kung gusto nyo kumuha ng photo. Ayos, di ba? Well, aminin ko sa inyo, napakarami na nating mic na ginamit para sa pagmamotovlog. Kung tutusin, compatible halos lahat ng Bluetooth mic or lav mic sa X5 natin. Pero may isang mic na masabi kong napakaganda gamitin, lalo na sa pagmamotovlog. Kahit pamalakas ang hangin, mabilis ang takbo nyo, sumisigaw pa kayo sa camera, at gaano pa kaingay ang tambucho ng motor nyo. Ito ang GPS Preview Remote with built-in mic. Remote na pwede nyong gawing mic for vlogging. Isabit nyo lang sa damit nyo, o pwede ding ilagay sa wrist na parang relo. Kung tutusin,
hindi lang to microphone para sa mga X5 natin. Ang daming magagawa nito. Pwede mong gawing remote control para kahit malayo ang camera, pwede mong buksan ng isang pindot lang. Meron ding live image preview kung anong nakikita mo sa screen ng X5, ganun din dito. So madali mong maaayos ang angulo ng camera. Merong 7 hours runtime at pwede mong simulan ang recording ng 2 twist lang kapag ginawa nating relo. May advanced noise reduction so mas rinig yung tunog ng motor mo sa biyahe. At ngayon guys, narinig nyo ang boses ko ngayon gamit ang GPS remote with built-in mic ng Insta360. Alam nyo, para sa akin ito ang best tandem kung naka-action camera kayo ng Insta. I mean, kapag naka-X5 kayo, kahit malakas pa yung boses nyo, kahit malapit yung mic sa bibig nyo, hindi siya sabog kahit sumigaw pa tayo. O, diba? Yan o, cracks gamit ang Supermoto. Balance lang yung boss natin tsaka yung environment. Actually, kahit yung tunog ng motor Ayan high speed tayo, buksan ko yung visor. Malakas yung hangin ngayon pero kahit pa paano dito sa mic na to, minimal lang yung wind noise na narinig nyo. Sobrang okay nitong mic na to. Ganda ng sunset to. Isa sa mga best feature ng X5 para sa akin, ang Me Mode. Yung tipong hindi mo na kailangan i-edit sa post-production o i-reframe para itutok sa'yo. Ilagay lang sa single lens ang shooting mode at piliin ang Me Mode. Dito hahanapin niya ang pinakamalapit na subject at sa'yo lang nakatutok kahit ano pang galaw mo. Less effort at pwede mo agad i-upload. Kung sakali namang naisipan mong mag-vlog habang nasa gitna ng biyahe, pwede kang magsalita o i-record ang boses mo gamit lang ang intercom na nakasabit sa helmet mo. Oo, tama ang narinig nyo. Pwede nyo gamiting mic ang intercom nyo. Ilagay lang parehas ng unit sa Bluetooth pairing mode. Sa video na to, gagamit tayo ng Cardo Edge. Pwede ka nang magsalta habang nagmomotor. Guys, narinig nyo ako ngayon gamit ang Cardo intercom. So, ito yung nagsisilbing mic natin. Ganda talaga ng motor na to. Oh, may aso. Gandang improvise to kung gusto nyong mag-vlog. Naisipan nyo mag-vlog nang naka-intercom kayo. Kahit wala kayong lav mic o kung ano external mic. So, ito lang yung gamitin nyo. Pwedeng-pwede na. Yun nga lang guys, napansin ko lang sa kanya dahil sa noise cancellation ng intercom. Narinig nyo yung boss ko, pero yung natural sound ng environment, yung tunog ng motor, bubomba ako guys Ewan ko narinig nyo ng maayos yun. And yung hangin, yung tambucho, yung mga sakyan, may mga time na, alam niyo yan, hindi siya masyadong marinig. Pero kung naisipan nyo lang naman at hindi naman kayo professional na gagawa ng video, pwede na itong ganitong setup Gusto mo ba ipakita ang data o stats ng takbo mo habang nasa biyahe? Yung tipong parang ganito. Para magawa to, kailangan ng GPS galing sa mga cellphones natin. Kaya connect muna natin sa phone ng X5 gamit ang Insta360 app at simula na mag-record. Kapag okay na, punta lang tayo sa app, buksan ang footage at pumunta sa edit. Dito makikita natin ang stats option at pwede ka nang mamili ng layout depende sa gusto nyo. Sa ngayon, meron tayong Marc Marquez layout dahil naka Marc Marquez X5 tayo pero madami pang pagpipilian dito. Alam mo ba na pwede mo ding gawing dashcam ang X5 nyo para sa inyong seguridad habang nasa kalsada? Gamit ang road mode, meron ka ng dashcam habang nasa daan. Meron din siyang loop recording kung saan automatic niyang buburahin ang mga old footage mo kung sakali mang mapuno ang memory. Kaya huwag kang mag-alala kung sakaling maubos ang memory ng camera mo. Pwede ka din gumamit ng portion ng memory mo dito sa road mode, depende sa gusto nyo. Pero teka, paano kung malobat ang camera kasi tuloy-tuloy ang recording? Wala pa naman ako extrang battery. Huwag kang mag-alala dahil pwede mong gamiting dashcam ang X5 kahit walang battery. Kunin mo lang yung USB-C cable at hayaan mo lang siyang naka-charge. Gagana na to kahit walang battery. Laking tulong nito. Mas okay din na USB-C to USB-C cable yung gamit nating pang-charge sa X5. Huwag na natin lagyan ng USB adapter sa dulo dahil mabagal ang charging time nito. USB-C cable at USB-C adapter ang best tandem for charging. Ito ang 10 tips and tricks na pwede mong gamitin sa bagong Insta360 X5 mo. Let me know in the comment section kung may gusto ka man idagdag o may nakalimutan man tayong discuss. Ilalagay din po natin sa baba kung saan nyo mabibili ang X5 at ang mga accessories na nabanggit sa video na to. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at mahilig kayo sa mga ganito content. Huwag kayong mag-alala dahil sa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po yun para magtuloy-tuloy po ang mga upload natin at see you po sa next content.